Hi! Good morning mga ka-sweet langs! So, what we are going to do today is we are going to walk beside the river. This is the Canal and River Trust. Yes, kaninang umaga kasi mga ka-sweet langs, medyo maulan. And, yes, pinatahan muna namin yung ulan bago kami lumabas ng hotel. So, this is the canal mga ka-sweet langs. Wala pang hindi siya kaya. I mean, green yung tubig niya. So, we just walk around here. So, itong mga to, kagabi nadaanan namin mga pubs and restaurants. So, madami siya dito beside the river. And, yeah. Oh my God. So, this is my outfit today. And, parang gusto kong mag-picture sa bridge. So, here, madaming restaurant. Natutuwa lang ako mga ka-sweet langs na makakita ng madaming restaurant talaga kasi sa lugar namin napakaunti, halos bilang na bilang kung ano yung pwede mong kakainan sa town center namin. Oh yeah, madaming kainan dito. Gourmet Burger Kitchen. Yeah. Tapos, saan na kaya ito patungo? Actually, hindi namin alam. Basta naglakad-lakad lang kami around here. Ayan, slug. Parang slug and lettuce. Parang may ganyan din sa ano. Picture and piano. Naman yung ano nila. Wagamama. Look at that. Parang may slug din sa ano somewhere sa Peterborough. Yeah, and then we're going to walk. So, dadaan na tayo dito sa bridge. Dito na tayo sa bridge. Look at the bridge mga ka-sweet langs. Look. Picture and piano at Brindley Place. You look at that. Diba? Ganda. Tapos, wala naman yung boat ngayon. Sana maganda pag makita nating duman yung boat. Kasi nakita ko dyan sila nagpa-park. Dyan nagpark yung boat, yeah. So, look at this very beautiful place, mga ka-sweet langs. Diba? And syempre, magpipicture tayo dito sa place na to. And on the other side, that's the other side. Basically, sa gilid ng river is mga all pubs and restaurants, mga ka-sweet langs. The Cozy Club. Look at that. Isn't it? Oh my God. Tapos yan. Stagnant water. Ay, I'm not sure, pero parang ganun. Green man siya, pero wala namang lumot or walang dumi. Yeah, wala naman siyang dumi. Look at that. Sweet langs, dito yung loob ng Symphony Hall. May Starbucks din pala dito. Tapos may Subway. Ayan. B-Music Symphony Hall. So, hindi ko alam kung may event ngayon. Pero, I don't know. That one. Symphony Hall. And ito yung loob ng building. Oh my God, grabe yung architecture mga ka-sweet langs. So, baka bawal mag-ingay. Okay? While walking around here in City Center, malapit lang din pala itong cathedral. Dinaanan na lang din namin. So, ito yung paligid ng cathedral mga ka-sweet langs. Nasa town center din kasi siya. Actually, malapit lang siya sa Tim Hortons. Bumili kasi kami ng coffee namin ng husband ko. So, ayan na yung cathedral mga ka-sweet langs. Yeah, that's the cathedral. And, yeah! Diba? Laki niya. Magmuni-muni muna tayo dito. Tapos, after ng cathedral, pupunta na tayo sa market. Halika na, loves. So,
kami ngayon sa market, mga ka-sweet lang. Ang sarap ng init ng araw. Pero malamig pa rin. Parang gusto kong tanggalin tong ano ko. Yung bubble ko. So, Tim Hortons. Ang sarap talaga ng coffee ng Tim Hortons. Mas gusto ko siya kaysa sa Greg's. Pero mas mura yung Greg's, syempre. Syempre, doon tayo sa mas mura. Pero paminsan-minsan, try din natin yung medyo mahal. Pero legit din talaga sa sarap, diba? Legit sa sarap. Magulo na sa magulo. Coffee master. Look at that! Ang cute ng aso niya. Tapos, after that, tika dito sa restaurant na to. San Carlo. Mahal man! Tapos, tawid na tayo. Okay, let's... Okay, tawid tayo. Halos mga pubs and restaurant dito, mga ka-sweet langs. Pumunta lang kami ng cathedral and then today pupunta kami sa wet market dahil sabi ni Ninang Gloria pwede ka daw bumili ng madaming pang pinakbet doon. So yun ang gusto namin. Mag-uwi kami ng gulay sa bahay para magluto ng pinakbet, 'di ba? May high street na to. Kasi nga, ay may umutot. My God, may umutot mga ka-sweet langs. Andito na kami sa market, dito sa malapit sa Bullring Shopping Center. And yeah, market talaga siya literal. And hinahanap namin yung gulay na pang-pakbet. Diba? Alang lalaki ng cauliflower, dos lang, oh. Uy, grabe. Ang sarap naman mamili dito sa market nila. Let's go, kalabasa. Jai. Paria. Ayun na, di paria. Damdaman. Adi dog di pang prito. Pang Hindi, yung pang ano, yung itlog, tsaka ang palaya. Uy, kamuting dahil nagsman. Uy. Oo. Dapat inalam aji ko ah. Aji basket. Ito na yung mga, ayan oh. Oh, diba? Ay no, labs ko tayo ng papaya. Pang dinengdeng. Ay no, papaya. Ngayon, parang madami kaming mabibili pero dyan man yung peryahan. Diba? Yan ang galyang. Yeah? Masaan? Mint man yung mga yan. Mint. Mga dahon. Labs, baka hindi pwede ang ano dito, card. Yan yung... Ha? Baka hindi pwede ang card naman. Ay, no yung kalabasa. Wala, hinog yung mga ano? Wait lang, hindi kami makapamili. Mahirap magpamili pag may hawak ang camera, mga ka-sweet lang. Wait lang. Ay na. Kalabasa, tapos pareya. Bitter ground, ano ba to? Do you accept card? Do you accept card?
3 pounds, okay. How much for this one? 750 kilo. Per kilo? Okay. Sinabihan ako mga ka-sweet langs na yung asawa ko na lang daw yung mamili ng gulay kasi actually talaga hindi ako marunong pumili ng magandang gulay. Sabi niya masyado daw mabuto yung pinipik ko na ampalaya. So sabi ko okay, ikaw nang bahala dyan. Baka mamaya ako pa yung mapagbintangan. So pabayaan na lang natin na si husband na ang pumili ng gulay dahil marunong naman siya mga ka-sweetie pie. Ever since naman kasi, siya na talaga yung namamalengke sa aming dalawa. Pero syempre, kaming dalawa, ako lang yung taga-bayad, siya yung taga-pamili ng magandang gulay na bibilhin sa palengke. Naalala ko pa dati sa Marikina, mga ka-sweet langs, my God, ang sarap ding mamili ng gulay doon. Pero yun lang talaga is medyo tight yung budget namin. So, 140 mga ka-sweet langs yung 150 pesos yung 5 pirasong ganito. Tapos, ayan o, nalaki o. Diba? Nalaki siya. Muna ako yung card ko. Tapos, ang dami naman niyang suko. Alright, thank you. Doon tayo sa Galyang. Asan na yun? Diba? So, we'll just look around. Doon tayo sa kabila. Walang nagtitinda. So, buti dito walang bayad yung plastic. Kasi mostly sa mga mall, mga ka-sweet langs, may bayad yung paper bag. Ayun o, labs. Ayun o. Ayun. Ito na yung Galyang. O, diba? How much? Okay. Dagdagan mo na. 550 per kilo, so 7, 14, 21. Yeah. Is it okay to pay with card? Oh, okay. I'm gonna pay it in cash. So, mga ka-sweet langs, pwedeng magbayad na cash or cash. Thank you. Ayan. Tara na. Doon na tayo sa ano. Doon na tayo sa open market. So, yun yung market nila. Ayun na yung ano, yung parang tiyanggehan. So, punta tayo sa may tiyanggehan mga ka-sweet langs. Katabi lang niya yung tiyanggehan. May nakita kasi kaming ano eh. May nakita kaming, ano yun lads? Yung Oriental Spice, yung parang, ano, Filipino store. Dito, doon na ba yan? Welcome to Oriental Pinoy Shop. Yay! Buti na lang talaga mga ka-sweet langs, nahanap na namin ang shop na to kasi nga mahirap talagang maghanap-hanap din ng shop lalo na pag hindi mo alam yung city. Lalo nag-tour lang naman kami dito, namasyal lang naman kami dito, so wala talaga. Buti na lang nandyan si Google Maps at saka si Google para tulungan kaming hanapin kung saan pwede bang bumili ng mga Filipino grocery. And dahil nga dyan, luwag na yung aking mata sa dami ng gusto kong bilhin. Sana talaga nagdala kami ng trolley bag namin na pamalengke para hindi kami mahirapan na magbit-bit ng mga ipamimili namin, diba? Kasi ang hirap naman na, Diyos ko, bibit-bitin mo lahat yan, isa-isa. Masakit naman yung sa kamay, diba, mga ka-sweetie pie? Ayan, para ka lang talagang nasa Pilipinas pag nandito ka sa Pinoy shops kasi halos lahat talaga ng mga Filipino grocery is makikita mo dito. Pero syempre mga ka-sweet langs, sinasabi ko sa'yo, yung presyo, Diyos ko, wag mo nang ituloy na i-convert dahil talaga mapapamahal ka at mapapamahal ka, pero dahil nga cravings natin, bakit hindi pagbigyan ang ating sarili? Diyos ko, gustong-gusto pa nga ng asawa kong mag-uwi sana ng fresh na isda, kaso ang problema, hindi nga pwede kasi baka masisira lang yung isda dahil ibibiyahe pa namin to pabalik sa town namin, so malayo mga ka-sweetie pie, hindi applicable. Nakakatuwa pa nga mga ka-sweet langs kasi hindi lang kami yung bumibili dito, may mga kasamahan din nating mga Pinoy na galing din sa mga ibang lugar at dito sila talaga daw routinely na nag-grocery kay ate. Si ate kasi ang may-ari yata ng shop na to is taga Bicol yata siya or somewhere taga Visayas, di ba? Ang laki na ng napundar ni ate. Imagine mo, may sarili siyang shop dito sa England. Medyo mahal ang puhunan mga ka-sweetie pie, pero alam mo naman siguro malaki yung ipon nila kaya nakapag-establish sila ng ganitong shop dito sa England.
Bilib talaga ako sa mga kapwa nating Pinoy, mga ka-sweet langs na marunong magtipid at marunong i-handle yung pera nila dito sa pag nandito ka sa England, kasi hindi talaga biro yung mga temptation dito na bibilhin. Madami talagang budol dyan, pero saludo tayo sa mga kasamahan nating Pilipino na nakakapag-ipon, nakakapagtabi ng kanilang mga pera para sa kanilang future. Kaya nai-inspire din talaga ako na ganito ang gawin ko dito. Hindi naman ako, kasi hindi ako materialistic, hindi naman ako bili dito, bili dyan, dahil alam ko din yung priority kong bilhin. Sabi nga nila, habang bata ka pa, sige kayod ka para pag ready ka nang mag-retire, may retirement plan ka na, kasi may naipundar ka, may naipon ka, may naitabi ka sa sarili mo, diba? Yung priority mo talaga dapat yung inuuna mo, hindi mo na yung bisyo. Yun lang yung masasabi ko talaga, mga ka-sweetie pie, dahil risko kung temptation lang, ang dami talaga ditong temptation. Kaya alam mo talaga dapat yung priority mo, mga ka-sweetie pie. Kaya nai-inspire ako sa mga kapwa nating Pilipino na marunong mag-handle ng kanilang finances. Kaya dapat yun ang dapat nating tularan, di ba? Saka ka na magluho kung kaya mo na, pero at the moment talaga sa buhay namin, kami ng asawa ko, wala muna talagang luho dahil may priority din kami pagkakagastusan. Hanggat kaya pang tipirin ang kaya pang pagtitipid, why not? Dahil ang pera naman dito sa ibang bansa ay hindi pinupulot lang at talagang pinaghihirapan mo din yan, mga ka-sweet langs. Kung gusto mo din naman talagang mag-shopping, tumingin-tingin ka muna sa marketplace, baka mamaya pwede naman na doon ka na lang muna bumili. Meron din naman kasing mga second hand doon sa marketplace na magaganda pa at quality din naman talaga, mga ka-sweetie pie. Kumbaga dito sa England, mga ka-sweet langs, uso din namang bumili sa mga thrift shop. Kasi madami ding mga charity dito. Alam mo ba yung charity? Mga donation yun galing sa mga unwanted gift, mga pinaglumaang gamit na minsan kahit maganda, ayaw na nila, dinodonate na nila. So, dun sa charity shop mo makikita yung mga ganun na gamit dito, mga ka-sweet langs. Akala ko kasi nung una walang mga ganito dito sa England, kasi pag narinig mo yung England, wow! Di ba parang sosyalan, pero meron din naman pala. At dito na nagtatapos ang aking vlog, mga ka-sweet langs. Maraming salamat po sa panonood. See you again! Bye!